sa pangalan ng 12 mga alagad, no, na unang tinawag umano ni Jesus ay ito umano sila ay hindi Katoliko ayon sa kanya. No? Sabi niya, kabilang una dito si Marcos. Hindi niya ba alam na si Marcos ay siyang sekretary, siyang tagasulat at siya yung siya yung parating kasama ni San Pedro, ni yung unang Santo Papa natin. Kaya Pastor, Reverend, no? I-check mo muna yung bago ka mag-ere, bago ka magkomento sa Catholic Church, i-search mo muna kung sino yung pangalan ng mga apostol, no? Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta? Magandang gabi po sa ating lahat at magandang araw sa iba't ibang dako ng ating daigdig. Welcome po dito sa ating pag-aaral sa gabing ito at tayo po ay natahasan na magbigay ng kaunting share sa ating programa kahit saglit para din po makatulong tayo sa ating mga kaibigan at mga kababayan at mga kasamahang mga ka-faithful ng mga Catholic para patuloy po nating pag-aralan ang ating pananampalataya bilang isang paraan ng ating pagmamahal at pagsilbi ng ating Panginoon at sa kanyang simbahan. Pero bago po ang lahat mga kapatid at mga kaibigan, nais ko po sanang ano mga vendors, no? Bago po itong topiko na ating pag-aralan sa araw at sa gabing ito, ang topik po ay ito po, no? Meron kasi isang nagpakilalang reverend, pero sa kasiwiang palad mga kapatid, ay hindi pala alam ang mga pangalan ng mga apostol. So ito yung ibubuko natin sa ating pag-aaral at mga kaibigan. Pero bago ang lahat, atin munang i-greet yung lahat ng mga Catholic Faith Defenders sa buong daigdig at maging sa buong bansa sapagkat sa araw pong ito ay ginugunita po natin ang ating ika-61, no? 61 na anibersaryo ng Catholic Faith Defenders. Kung saan, naitatag po ito July 3 noong 1960. So, o 1963, no? Naitatag po ito. So, ngayon po ay nasa ano na po tayo, senior citizen na po yung organization o association ng Catholic Faith Defenders. Kung makita po niyo sa ating screen, sa nakaraan pong taon, no? Meron pong blessing na natanggap lahat ng mga Catholic Faith Defenders, lahat ng mga kaparian natin, at lalong-lalo na, no, yung mga pangulo natin sa Catholic Faith Defenders sa ating anibersaryo at mula talaga sa ating Santo Papa, yung apostolic blessing po mga kapatid na ibinigay ng ating Santo Papa sa Catholic Faith Defenders. So once again, congratulations sa ika-61, no, na anibersaryo po lahat ng mga tagapagtanggol ng ating pananampalataya. At yung mga kapuntos din na malugod na tinatawag nating umaako sa ito ganitong obligasyon, no, sa pag tinatawag nating pag-share at of course, no, pagsagot ng ilang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan ng mga hindi naman Katoliko, mga kapatid at mga kaibigan. At ngayon po ipaparinig muna natin itong nagpakilala kasi itong apostol, no? Mahirap nagpakilala itong reverend rather, no? Mahirap na kasi para sa kanila mabilis lamang na tawaging reverend, pero ang problema nito ay hindi pala alam ang tinatawag natin na mga pangalan ng mga apostol. Ang kaniyang alam lang yung pag-atake lamang ng ating simbahan, ng ating doktrina, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko. Yung kaniyang alam, pag-atake lamang sa panampalataya natin. So ito yung ating sasagutin at bigyang linaw sa mga oras at sa mga punto pong ito. At atin itong sasagutin, no? At ipaparinig natin itong video na nagpakilalang pastor, mga kapatid at mga kaibigan, at nagpakilalang reverend, isang kilalang reverend. Bisaya ito pero kaunti nating
bigyan natin ng paraan na kahit kaunti lang yung mga naintindihan natin sa Tagalog o kaunti lang yung tinatawag natin na nalaman sa pagsasalita pero naintindihan naman natin yung mga salita. Atin na lamang itong i-translate, no? Itong tinatawag natin na mensahe po na Kung naturo. Romano Katoliko pa si Pedro, mga kaigsunan kong kaigalaan, dili niya pwedeng supakon ang mga bisyo o kahilayan. So, ang kanyang topiko dito sa kanyang ginawang programa ay pinatunayan umano niya na hindi umano Katoliko yung mga apostol. Lalong-lalo na ito si San Pedro. Bakit hindi Katoliko si San Pedro? Sabi niya. Kung Katoliko pa si Pedro, mga kaigsunan kong kaigalaan, dili niya pwedeng supakon ang mga bisyo o kahilayan. So, kung Katoliko umano si San Pedro ay dapat sumang-ayon siya sa mga ginawa ng mga Katoliko, lalong-lalo na yung mga bisyo at yung mga karumal-dumal na gawain umano ng mga Katoliko dapat ginawa din niya ni Pedro kung siya pa ay Katoliko. Ito yung kaniyang argumento. Sumala sa iyang sulat sa 1 Pedro kapitulo 4 versikulo 3. Higo na 1 Pedro katong 4:13. inyong pagkinabuhi kaniadto diha sa pagpatuyang sa inyong tawhanon nga mga pangibog o kalibutanon nga mga kahilayan. So kung siya Romano Katoliko pa si Pedro, So kung Romano Katoliko pa umano si San Pedro, dili siya mosupak sa mga bisyo. so sumang-ayon dapat siya sa mga bisyo. Hindi siya kokontra sa mga bisyo ng mga Dili Katoliko. siya mosupak sa mga kahilayan. Gani ato makita sa atong panahon karon nga At atin na umano makita sa ating panahon mismo ngayon. ang mga pare, mismo ang mga obispo, mga higala, aktibo sila mga kahilayan. Oh, mismo umano yung mga pare, yung mga obispo ay napaka-aktibo umano sa mga bisyo. Itong naturang mga aral mga kapatid, challenge natin dito, ito nagpakilalang reverend, pakita mo yung mga ebidensya. Ipakita mo yung ebidensya na yung mga Katoliko ay nag-promote na kayo ay magbisyo, na kayo ay gagawa ng mga gawaing hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. No? Dapat ipakita mo yan. Hindi mo yan pwedeng makikita mo lang sa iyong argumento dahil yun yung nakikita mo sa kadalasan ng mga Katoliko. Dapat ano yung tunay na turo ay dapat nating i-present, hindi yung makikita natin sa ating sariling pananaw o Juan, judgment. dili Romano Katoliko. Kay kung Romano Si San Juan umano ay hindi Roman Catholic, sabi niya. Katoliko pa si Juan, dili niya supakon ang mga Diyos-Diyos o larawan. Sumala sa 1 Juan 5:20. Dahil kapag Roman Catholic si San Juan umano, hindi dapat nagsamba siya ng mga Diyos-Diyosan. Ito yung sabi niya. Mga anak, likay ninyo mga larawan o ang mga Diyos-Diyos. Sabi niya, sinabi mo ng San Juan, mga anak, huwag kayong sasamba ng mga larawan o Diyos-Diyos. Yun yung sinabi na San Juan. So hindi umano siya Katoliko. Sabot, Pero wala siyang verse na naipakita. dili siya Romano Katoliko. Kay kung Romano Katoliko pa si Juan, mga kaisan ko higalaan, unta mayon siya nga mga anak, luhod kamo sa mga ribolto o mga larawan. Mga anak, ampo kamo sa ribolto o larawan. Mga anak, sangpit kamo sa mga ribolto o mga larawan. Dapat umano ay nagturo si San Juan na sambahin yung mga larawan. At yun ay hindi itinuro ni San Juan. Therefore, hindi siya Roman Catholic. Ito yung kanyang argumento. Pero siya mga kaisan ko supak si Juan. Si dili usab siya Romano Katoliko. Kay kung Romano Katoliko pa si Marcos, mga higala. O yan, si Marcos umano, isa sa mga apostol. Ito yung saan kaya ito nag-aaral ng teolohiya, no? Kasi yung caption niya dito sa kaniyang video, ang video niyan, yung caption niya mga kapatid, yung mga apostol ay hindi umano tinatawag natin na Roman Catholic ayon sa kaniyang argumento. Kung makita po ninyo yung mga argumento ng mga kaibigan natin na mga pastor, mga reverend gaya nito, itong taong to, itong tinatawag natin sa Bisaya na terape. O, ano yung terape? Terapasagad, no? Kasi kinukunik niya yung isang tinatawag natin na yung doktrina at ikonik niya sa kanyang sariling pag-unawa na hindi naman yung tunay na turo ng ating simbahan. Ito yung tinatawag natin na terape, no? Terapasagad itong naturang mga ngaral. Sabi niya, kabilang umano sa mga apostol si San Marcos. Ngayon, tingnan natin sa banal na kasulatan kung kabilang ba ang mga apostol, si San Marcos ba ay kabilang sa mga apostol. Basahin nga natin
Babasahin nga natin yung banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, para naman mahimasmasan itong pastor na ito. Ano yung makikita natin dito? Tinipon ni Jesus, ito ay nasa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan at makapagaling ng anumang uri ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng mga 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag na Pedro, Andres, kapatid ni sina Santiago, Juan, na anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis, si Santiago, anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon, makabayan, si Judas Iscariote, ang nagkanulo ni Jesus. Dito, sa kanyang sariling pag-unawa, mga kapatid at mga kaibigan, palpak na, no? Palpak na itong naturang pastor, no? Kung makita po niyo, naturang reverend. Kung makita po ninyo diyan sa screen, yun yung pangalan ng mga apostol. Meron bang San Marcos diyan? Meron bang Marcos sa pangalan ng 12 mga alagad? No, na unang tinawag umano ni Jesus, ay ito umano sila ay hindi Katoliko ayon sa kanya, no? Sabi niya, kabilang una dito si Marcos. Hindi niya ba alam na si Marcos ay siyang sekretary, siyang tagasulat at siya yung parating kasama ni San Pedro, ni yung unang Santo Papa natin. Kaya Pastor, Reverend, no? I-check mo muna yung bago ka mag-ere, bago ka magkomento sa Catholic Church. I-search mo muna kung sino yung pangalan ng mga apostol, no? Grabe naman, no? Hindi mo pala alam yung pangalan ng mga Kung Romano apostol, Katoliko pa si Pedro, mga kaigsunan. pero grabe na yung magkomentaryo, mga kapatid at mga kaibigan. So, now, babasahin natin, kukuha tayo ng encyclopedia, mga kapatid. Dito tayo sa The New Book of Knowledge Encyclopedia. Kasi ang claim kasi niya, ang mga apostol umano ay Kristiyano o Christian. So, kabilang ito sa posibleng sikta na tatag na tao na nag-claim na isa ding Kristiyanos, no? Now, klaruhin natin yung salitang Christian dito sa The New Book of Knowledge. Dito tayo sa ano ba itong Volume 3, no? New Book of Knowledge, Volume 3. Basahin natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang nakasulat dito. Meron tayong ebidensya, hindi yung tirape o tirapasagad, no, na mga argumento. Ano yung Christianity? History of Christianity. Atin ngang babasahin. Ye shall be witness unto me both in Jerusalem. Ano daw? Ang mga Kristiyano umano ay witness niya sa Jerusalem at in all the Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. In the Acts of Apostles, chapter 1, verse 8, these are reported as the last words spoken by Jesus Christ before he returned to heaven. The mission that Christ entrusted to his Father until they had carried the good news or the gospel. He had taught them to the ends of the world. This enormous task was partly completed during lifetime of original Christians. Merong original Christians, ha? Hindi yung mga Christians na ano lamang, yung mga Christians, mga kapatid, mga kaibigan, na dumating lang ilang siglo at ilan pang siglo nakarating, mga kapatid, sa panahon natin, no? Meron tayong tawag dito, original Christians. The New Testament tells of the spread of Christianity from, saan nagsimula? From Jerusalem, where the disciples were entrusted by Christ through the towns of Judea and Samaria, and then out of the chief cities and Mediterranean world. Dito natin makita, mga kapatid at mga kaibigan, na yung original Christians, ayon sa encyclopedia, no? Yung original Christians na sinimulan ng mga apostol, ang mga original Christians, mga kapatid at mga kaibigan, nagmula sa Jerusalem. Saan nagmula? Jerusalem. Ayon
sa world, ayon sa New Book of Knowledge nating binasa, mga kapatid at may kaibigan. Ngayon, tanong natin, ano ba, no? Ano ba yung, sino-sino ba yung mga nagmula sa Jerusalem na sinasabi sa New Book of Knowledge na original Christian? Hindi yung claim lang, original talaga. Ano nga ba ito? Sino-sino nga ba itong grupong to? Basahin nga natin kung sino ang grupong to, mga kapatid at mga kaibigan. Now, dito naman tayo sa New Book of Knowledge, Volume 16 naman tayo. Patuloy tayo sa Naturang Aklat. Dito tayo sa Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Merong nakalinya na kulor pula at yellow dito. The church may be described as a society that Jesus founded. Yung original Christian pala na sinabi sa volume 3 ng New Book of Knowledge, original Christian, nagmula sa Jerusalem, ay walang iba ang Roman Catholic Church. At ito, sinimulan ito ng mga apostol. Bakit? Ang simbahang ito itinatag ng ating Panginoon. At yung Panginoon natin ang nagpili ng mga apostol. Kaya nga yung simbahang ito yung grabe yung persecutions sa panahon nila. Dito sa World History by O'Brien, page 138. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians, ano ba itong Catholic Church? The Christians, Kristiyano. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. At ang tinatukoy dito, si Cesar Nero, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, napatunayan na natin na yung original Christian pala na nasa Jerusalem sa panahon ng mga apostol ay ang Roman Catholic, at ito po, mga kapatid, yung grabe yung persecutions no, sa kanilang panahon, mga kapatid at mga kaibigan. Grabe yung tinatawag natin na grabe yung kanilang pag-uusig, no? Inuusig sila ng sobra sa kanilang kapanahunan, mga kapatid at mga kaibigan. Pero ang pag-uusig na nararamdaman ng mga apostol at yung mga disipulo ng ating Panginoon ay nagpapatuloy po hanggang sa ngayon. Hindi po ito nawawala, mga kapatid at mga kaibigan. Kung atin ngang babasahin ang sinabi mismo, no? Kung ating babasahin yung sinabi mismo sa ating Panginoon, o yung bininyagan pa yung ating Panginoon, no? Baka magtaka kayo, bakit napakarami yung mga pag-uusig ng ating simbahan. Yung ating Panginoon, yung ginawa ni na Santa Maria at ni San Joseph, yung kanilang trabaho para ialay yung bata sa templo, mababasa natin sa Lucas chapter 2 verse 34. Ganito yung nakasulat. Binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakapagtalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Ang ating Panginoon pala ay tinutuligsa, no? Tinutuligsa, mga kapatid at mga kaibigan, yung ating Panginoon. At tayo rin nakabilang sa isang simbahan na tinatag ng ating Panginoon. Hindi tayo makaligtas sa pag-uusig. Kaya ganito na yung makikita natin sa social media, sa iba't ibang social media platforms. Ganito yung makita natin. Sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 22, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit manatiling tapat hanggang wakas, siya yung maliligtas. No? Kapupuutan pala tayo ng maraming tao, mga kapatid at mga kaibigan.
at mabuti na lang kung tayo ay tinatawag natin na magpapatuloy hanggang sa wakas at tayo yung maliligtas, mga kapatid. No? Patuloy lang tayo sa ating ginagawa na pag-aaral at habang patuloy sa ating panampalataya. Bakit tayo inuusig? Dahil maskin yung ating founder, yung fundadores ng ating founder ng ating simbahan, yung mga apostol at maging si Kristo ay inuusig, no? Yung mga apostol, grabe yung naranasan nilang pag-uusig, no? Sa panahon ni Caesar Nero, mga kapatid at mga kaibigan, at kung ating tingnan yung kanilang grabe yung kanilang naranasan na pag-usig sa kanilang mga panahon, no? Sa kanilang pagpatuloy na pag-witness, no? The 12 apostles, what happened to them and how it's dead. Ito lamang St. Peter, ating mababasa. St. Peter had left Jerusalem. Sino ba yung nasa Jerusalem? Si San Pedro, unang sandupapa natin. And began his apostolic journeys, which finally took him to Rome. And first persecutions was under Nero. It was during the persecution under Nero that Peter, the first pope, was crucified. Ang ating unang Santo Papa ay inuusig, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya maging tayo na mga sakop, binyag ng simbahan ay grabe yung pag-uusig na maranasan natin hanggang sa ngayon. Kung ating babasahin itong aklat ni Father Robert Fox, grabe si dito, no? Si St. Paul, pinatay din sa panahon ni Caesar Nero. Si St. John, Apostle of Christ, ang pinakabatang apostol. At siya lamang yung, grabe, no? Siya yung boiling oil, inilagay siya sa boiling oil at sa panahon ni Emperor Domitian. Pero siya ay milagruhan, nakaligtas sa naturang kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan. At siya ay in-exile sa isla ng Patmos. Kaya nakasulat siya ng Revelation. Si San Juan, isang Catholic yan. St. James the Greater was beheaded under King Herod Agrippa, 43 AD. St. James the Less, according sa aklat na ito, siya ay pinatay, no, sa templo ng Jerusalem. St. Andrew, siya ay kinukrucified sa Patras sa Greece. Si Philip, siya ay pinatay sa Asia. Siya ay pinatay dun sa Armenia, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo lang yung simbahan na merong fiesta ng mga apostol. Tayo lang yung mga simbahan na alam kung saan inilibing, sino yung kanilang mga magulang, saan sila pinatay, at saan yung kanilang tinatawag natin na mga sulat. So, ibig sabihin, ang mga apostol ay Catholic. Hindi gaya ng pag-claim ng naturang reverend na terape o terapa sagad na hindi naman katotohanan, kundi ang kanyang ginawa ayon lamang sa kanyang sariling nakikita, sariling opinion. Pero yung inalahad natin, mga kapatid at may kaibigan, ayon talaga sa katotohanan kung ano man yung nakasulat sa banal na kasulatan. Salamat po sa inyong walang sawang paglingkod at pagtutok dito sa ating palatuntunan sa mga oras at sa panahong ito. At sana ay nakatulong tayo kahit sa kaunting paraan para naman ipagtanggol ang ating pananampalataya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagi nating tandaan, sinabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the Church, not just of a few, but your, in our mission. Mission po nating lahat na isiwalat ano ang turo ng ating simbahan. Salamat po at magandang araw sa ating lahat.